Buwisit na panahon to, bigla-bigla na lang ulan. Unang araw ko pa naman pagbalik sa baryo, tapos ganito pa ako kamalas. Anong klaseng fox ito? Bakit ang dami nitong buntot? Ang lala ng sugat niya, kung pababayaan ko siya, siguradong hindi na siya mabubuhay. Mahalagang magligtas ng buhay. Hindi, kailangan kong iligtas ang fox na to. Bahala na nga, wala na akong pakialam. Munting kaibigan, kumapit ka lang, huwag kang bibigay. Ako, si Shen Yanchuan, sa ngayon, ay wala ng kahit na ano. Itong walang kwentang buhay ko na lang ang natitira. Patay. Masyado na siyang maraming nawalang dugo. Ikaw na isang hamak na mortal. Hirap ka na ngang isalba ang sarili mo. Pero handa ka pa ring magbuwis ng dugo para iligtas ako. Ang utang na loob na ito, ay tatanawin ko habang buhay. Kung gayon, igagawad ko sa iyo, ang mata ng Diyos ng kabundukan, upang mabuksan mo ang mga nakatagong yaman ng kagubatan, at maprotektahan ka habang buhay. Himalang ayos lang ako, at saka, yung daliri ko na nahiwa kanina, bakit gumaling agad? Nakikita ko ng malinaw, ang lahat ng yamang gubat sa loob ng 10 metro. Isa itong, pambihirang kapangyarihan para maangkin ang yaman ng bundok, gamit ang mata ng Diyos ng kabundukan, at ang kakayahang makita ang ilalim ng lupa. Hindi na imposibleng yumaman dito sa bundok, makapunta nga doon, baka may mahukay akong magandang bagay. Ang daming yamang gubat. Sayang nga lang at mga karaniwang bagay lang ang mga ito, dahil nasa akin na ang mata ng Diyos ng kabundukan. Kailangan kong maghanap ng mga talagang mamahaling bagay, dapat yung mga primera klaseng produkto. Bakit may umiilaw na berde doon sa kawayanan? Huwag mong sabihin, ang mga pambihirang yaman ng bundok sa paningin ko, ay maglalabas ng iba't ibang kulay ng liwanag. Masilip na kung ano yon. Hanep. Ang daming pambihirang kabute. Agawan ng mga tao sa ganitong klaseng kalakal. Aabot ng 50 hanggang 60 piso ang presyo nito kada kalahating kilo. Kapag nahukay at naiuwi ko ang lahat ng ito, siguradong yayaman ako rito. Ang bango ng amoy. Ang mga ligaw na kabuting ito, ay talagang napakasariwa. Nakuha rin kita. Nasa 40 hanggang 50 kilo rin siguro ito. Pupunta ako sa bilihan ng kalakal ni Zhang Gixiang, para tingnan kung magkano ko ito may bebenta. At para naman sa iba pang mga mamahaling yaman, ipagpapabukas ko na lang, magdadala ako ng malaking tiklis, at kukunin kong lahat ng walang ititira. Gixiang, aking ganda, tingnan mo, sadyang ipinitas ka ni kuya, ng mga pambihirang kabuting ito, sariwang-sariwa pa yan. Ganito lang kakarampot, tapos lantang-lanta pa. Kahit ipakain sa baboy, hindi pagtitiyagaan yan. Bukod sa dala kong ito, sa buong na yon ay, wala ka nang makikitang katulad nito, kung hindi lang talaga patay na patay sa'yo si kuya. Miu Dazui, umayos ka nga at matuto kang rumispeto. Subukan mo pang mangmanyak ulit, papalabasin kita ng palo ng walis tambo. Ano ka ba? Parang wala naman tayong pinagsamahan. Hinawakan lang ng kaunti, masama ba yon? Maghapon kang nagbabantay rito sa bulok na bilihan ng kalakal, nakakapagod yan, hindi ba? Sumama ka na kay kuya. Sisiguraduhin kong masarap ang buhay mo. Miu Dazui, nanggugulo ka sa gitna ng sikat ng araw. Hindi ba't medyo nakakahiya yan? Sabi ko na nga ba kung sino eh. Ang lalaking hindi kinaya ang buhay sa syudad, kaya pinalayas at umuwi rito. Ang dakilang henyong si Shen. Tingin ko sa mga dala-dala mo, wala namang kwenta yan, di ba? Baka pumulot ka lang ng kalahating basket, ng mga bulok na dahon at lasong kabute, para lang lokohin si Gixiang. Nga naman, Shen Yanchuan, bunso. Unang beses mo pa lang sa bundok, may makukuha ka bang maganda? Baka totoong nakapulot ka, ng mga lasong kabute na hindi nakakain. Kapag may nalason dyan, malaking gulo yan. Pero ayos lang yan. Kahit anong meron ka, bunso. Bibilhin lahat ni ate. Isipin mo na lang na si ate ay tinutulungan ang negosyo mo. Ate Zhang, tingnan mo po itong isang basket ng mga kabuting Jaizong. Magkano po ang maibibigay ninyong presyo? Isang basket ng mga ligaw na kabuting Jaizong. Ninanakawan mo ba ang taguan ng kabute ng Diyos ng bundok? Diyos ko, ang lalaki ng mga ito, at ang sari-sariwa pa. Sa tagal ko nang nagpapatakbo ng bilihan dito, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Grabe ang swerte mo, bata. Yung ibang mga veterano sa bundok, buong araw naghahanap pero hindi man lang makakuha ng kahit isang maayos na kabuting Jaizong. Ito ang kapangyarihang ibinigay sa akin ng Nine-Tailed Spirit Fox. Ano ba naman ang mga kabuting Jaizong na to? Basta't sapat ang lalim ng pagpunta ko sa bundok. Kahit pa ang mga pinakamasarap na matsutake mushroom,
O kaya iligaw na ginseng na kasing laki ng kamao. Siguradong makukuha ko. 41 gin at 3 liang. Dahil magaan ang loob ng ate sa iyo. Hindi kita lolokohin. Bibilhin ko na ito sa pinakamataas na presyo. 60 yuan bawat gin. Lahat-lahat ay 2,500 yuan. Mas malaki pa ang kinita ko rito kaysa sa syudad, kung saan nagpapakahirap ako mula umaga hanggang gabi. At nagtitiis sa masamang ugali ng mga tao. Sa loob ng 1 buwan, mukhang simula ngayon, kailangan ko ng mas dalasan ang pag-akyat sa bundok para makahanap ng mga ibebenta. Dahil dito sa kabundukan, nagkalat ang napakaraming pera. Jixie ang ganda. Huwag ka namang mamili ng paborito. Itong mga kabuting dala ko, ay pinaghirapan ko rin. Pitasin mula sa bundok. Bakit hindi mo kuhanin itong sa akin? At mas pinili mo pa ang sa kanya. Siguradong malas ang lalaking yan. Baka nga itong mga kabuti niya, ay ninakaw niya lang sa iba. Kung hindi, paano naman makakakuha ang isang pagwapong laking syudad na tulad niya, ng ganito karami, at magagandang klase ng pananim? Tingnan mo nga iyang dala mo. Tapos ikumpara mo sa dala ng kapatid kong si Yanchuan. May maling pagkakaintindi ka ba? Sa salitang malaki, itong basurang dala mo, ay hindi man lang karapat-dapat na ipantapat sa mga kabuti ni Yanchuan. Ninakaw ka mo niya sa iba. Kung magaling ka, subukan mo ring magnakaw ng isang basket. Nakasing lalaki ng mga kabuting ito, at dalhin mo rito para makita ko. Simula ngayon, itong mga basurang dala mo, huwag mo nang dalhin dito yan. Hindi ko tatanggapin yan, lumayas ka na. Teka, ako kaya ang... Tagapamili ng 7-star restaurant. Kahit na 8-star pa yan, wala akong pakialam. Lumayas ka na sa paningin ko. Maraming salamat po, Ate Zhang. Kung gusto mo, madalas kang bumisita rito para samahan ako. Kahit magkwentuhan lang tayo. Ate, mauna na po ako, may gagawin pa po ako.